Nagkasala ako sa asawa ko kaya ito ang ginawa niya sa akin. Hi NZM Untold Story, tawagin niyo na lang akong Quincy, 33, taga Baguio, 12 taon kaming kasal ng asawa ko, meron kaming 2 anak, on paper, parang dream life bahay na malaki, kotse, stable jobs, perfect husband and wife pa nga sa FB, pero kung titignan mo sa loob, para kaming strangers. Pero ang araw-araw namin, same routine. Uuwi siya galing office, kakain ng dinner ng halos walang imik, tapos diretso sa gaming room hanggang madaling araw. Ako wala man lang kiss, doon lang sa bed, naghihintay, yung tipong kahit simpleng, kumusta ka, wala, para akong transparent. Minsan naiisip ko, asawa ba ako o alalay lang o housemate lang kami. Dumating sa point na hindi ko na kinaya, kaya nag-decide akong mag-gym, para at least, may ibang mundo ako, at doon ko siya nakilala yung trainer ko si Seth, mas bata, funny, at higit sa lahat, he listened. Imagine, may taong genuinely curious sa buhay ko, small talk lang dati, hanggang naging coffee dates, hanggang lumalim na ng lumalim. Alam ko namang mali, pero sino ba namang babae ang hindi matutokso kapag may taong nagpaparamdam na special ka? Yung asawa ko nga, halos hindi na ako tinitingnan, siya, isang titig pa lang, parang bumabalik yung kilig na matagal nang nawala. Last February nagplano si Seth ng weekend getaway. Kinabahan ako at first, pero then I realized may perfect excuse ako. Every February, may annual company conference ako, so ginamit ko yun. Sabi ko pa sa asawa ko, nakakainis, bakit on-site pa? Pwede namang Zoom, habang nag-iimpake ako ng swimsuit. Ang galing diba? So ayun, nagpunta kami sa Cebu, for 2 days, para akong lumipad, beachfront, mojites, laughter, for once. Hindi ako nanay. Hindi ako misis, ako ulit si Quincy, pero syempre, hindi pwedeng perfect ang lahat. Sunday afternoon nun, habang kumakain kami sa beachfront resto, biglang nag-buzz yung phone ko, calls, texts, sunod-sunod, husband ko, mom, sister, lahat frantic. Turns out, may dapat akong presentation sa conference na yun, at nung hindi ako nagpakita, boss ko mismo ang tumawag sa emergency contact aka, my husband, ayun. Nalink niya agad, the gym, the new clothes, the late night texts, lahat pumasok sa utak niya. Pag-uwi ko Monday night, ibang-iba na ang bahay, wala na yung game ang setup niya. Halos strip down yung rooms ng mga anak ko, at sa dining table, may nakasulat na gusto na niyang makipaghiwalay, may sticky notes pa. Tinry kong tawagan siya, tinawagan ko nanay niya, sinabihan lang akong, patay ka na sa pamilyang ito. Sabay baba ng telepono. The worst part, yung mga anak ko, hindi ako sinasagot, nakikita ko pa sa social media, masaya sila kasama tatay nila, ako, wala, kahit supervised visits lang, parang strangers na kami, as if hindi pa sapat, yung pamilya niya pinagmumukha akong basura. One time nasa grocery ako, nagkataon andun yung tita niya, literal akong dinuraan sa sapatos, sa harap ng cashier, everyone staring, ako hindi makakilos, ang sakit, nakakahiya. At si Seth, gin-us na ako. The moment things got messy, wala na, para bang wala kaming pinagsamahan. Like seriously, lahat ng risk na tinaya ko na uwi saan, sa wala. Now I'm staying with my sister, pero kahit siya, ramdam ko yung judgment, oo, pinatir niya ako, pero lagi siyang may pasarkastikong comment. Minsan pa, naririnig ko siyang nakikipag-usap sa asawa ko, updating him, like, wow, sarili kong kapatid, parang spy. Yes, I admit I cheated, pero minsan naiisip ko, sobra naman yung parusa, as in, okay. Nagkamali ako, pero kailangan ba talagang itakwil ako ng lahat? Ang asawa ko rin naman, hindi saint. Ilang taon na akong hindi ginagalaw. Lagi akong nakakalimutan sa anniversaries, at halos wala siyang effort. Pero ngayon, parang ako lang ang salbaha. Ako lang ang masama. NZM, sobrang hirap ang pinagdadaanan ko now. Please don't judge me. Buti na lang may work pa ako. To inspire me to make more videos, I'm begging you, don't hesitate to subscribe my new channel. Thank you and God bless.